Guys, good day and welcome back ulit dito sa ating channel na House Doctor Tutorial. Ayun. Papunta tayo ngayon ng Taguig. Ayun. Kakabit tayo ng water pump tsaka storage tank. Bali magiging setup nito, yung storage tank ilalagay natin sa roof deck. Then by gravity na yung magbababa sa kanya ng tubig papunta sa mga faucet, ayun, sa kitchen sink. Then yun namang trabaho ng water pump, siya naman yung magli-lift ng tubig papunta dun sa storage tank. Ayun, dala na nga pala natin yung mga piping nandito guys. Ayun, mga pipe, tas iba pa yung nasa likod. Ayun, di na kasi kasya. Nag-down na kasi sa atin si client kahapon, ayun, through bank transfer. Yan. Then after no, namili na tayo ng materials. Ang ginagawa lang naman kasi namin, nakakuha lang naman kami ng down kasi yung mga materials po is binabayaran natin ng buo ng cash sa supplier natin guys. Ayun. Then kasi ginagawa ko naman sa mga client, ginagawan ko ng quotation, lahat ng materials nililista ko, tapos if ever pwede naman sila makapag-canvas kung saan sila makakamura, either sa atin or meron silang kakilala na mas murang hardware. Yun. Yan. Yun ang nangyari. Sa atin na kinuha lahat yung materials tayo ng pina-order guys. Yun. Kasi siguro baka mas mura sa atin. Di atin alam yan. Kasi nga nagbibigay tayo ng quotation ng materials. Yun. Punta tayo ng Taguig, pakita ko yung setup. Tapos maglalagay din tayo ng APC guys, tsaka yung float level controller, yung float switch. Dito na kami sa Taguig. Ayun, ito yung storage tank na 1,500 liters. Yung sinasabi ko sa inyo kanina. Pero si owner yung bumili niyan. Ang amin lang itong mga PPR pipe tsaka yung mga fittings. Almost nasa 15 pieces yung PPR pipe natin kasi mataas yung ating pagkukuhanan ng supply. Tapos dalawa yun, yung inlet tsaka outlet ng storage tank. Yun, nasa almost 4th floor na. Pakita sa inyo sa yung natin. Ayun o. Yung taas niya. Bali dun tayo kukuha ng supply. Nandun yung water meter din nila. Yung water pump naman nasa baba, naka-EPC na lang. Siya yung maglilip ng tubig dito sa sa taas. Kasi pakita ko sa inyo. Ito, may naka-open nga na mga pipe. Pero kung mapapansin nyo, wala pa rin tubig. Pero sa ground floor may tubig na. Wala umakyat kasi hindi na niya kaya na umakyat. Pero mangyayari dito, by gravity, yung pag-akyat ng tubig niya dito sa ating or pagpasok ng tubig niya sa bawat unit. Doon naman gagaling sa storage tank natin. Kumbaga by gravity na bababaan sa galing sa storage tank. Ayun. Kasi pagka nakadepende sila sa water pump doon sa lahat ng unit, ilang unit to, nangyari may under ng water pump. The same time, kailangan nila na mas malaking bladder tank para hindi uma-under yung kaso gusto lang ni owner magkatubig lang kahit wala daw pressure, basta may tubig lang bawat unit, kumbaga may bumababa. Kaya ito na rin yung setup na naisuggest ko sa kanya, kumbaga by gravity na lang yung bagsak ng tubig galing dito kay storage tank. Yun. So meron din akong gagamit ako din ng float lever control or float switch. Yan, kasi yung float switch nya, siya yung magko-control sa water pump natin. Halimbawa, puno na yung storage tank, i-off nito, ikakat niya yung current para mag-off yung ating water pump natin, hindi umandar, hindi continuous yung flow ng tubig dito. Tapos siya din yung magbubuhay kay water pump. Let's say nabawasan na yung tubig natin dito kay storage tank, bumaba na yung level niya, si float switch din yung responsable para mabuhay yung water pump natin nang sa ganun makapag-fill ulit ng tubig dito sa storage tank natin. Nabuo ko na yung linya niya. Ayun yun, magsusupply sa kanya. Gagawin namin kaklamp na lang kasi dito siya bababa. Yun. Tapos dito rin ito naman yung supply papunta sa loob ng bahay. Yan. Ito, naglagila ako ng check valve kasi although hindi nakakit yung tubig dito, mamot mo, in the future lumakas naman yung tubig galing kay Maynila, pwede mag backflow, umawas tong storage tank kasi dito dadaan yung tubig. Yan, kasi lagi naman to naka-open. Yun, kaya naglagay tayong check valve. Gawa ng, yun, pwede nga mag backflow yung tubig, gawa ng naka-bypass tayo sa ilalim. Yun, kasi di naka-bypass yung tubig kahit hindi bukas yung water pump or hindi gagamit itong storage tank, pwedeng pumasok pa rin yung tubig galing kay Maynilad
papasok sa loob ng bahay. Yan, kaya tayo naglagay din ng check valve dito. Yun. Then, nagkakabit nga pala tayo dito. Yun, yung APC. Dun sa water pump sa baba. Yun, yung APC natin. Lalagyan natin siya ng APC. Nang sa ganun, kung walang tubig na dumadaan kay water pump, hindi siya masunog. Kasi ito yung magdidetect kung halimbawa walang tubig. Yun, ikakat niya yung current. Nang sa ganun, hindi continuous yung under ni water pump. Hindi masunog si water pump. Yun. Kanya pala yung float level switch. Yun. Yan. Wiring na lang ilalagay ko. Ilalagay akong wiring mula dyan pababa. Didikit ko na rin sa tabi ng PPR. Yan. Kaklamp na lang namin yan dito. Yan. Nia-align lang namin para maayos. Pababa dun. Yun. Diretso din doon. Didikit namin dyan yung linyang PVC para dito kay float switch. Hanggang doon sa water pump. Mamaya pakita ko sa inyo yung pwesto ng water pump. Yung sa baba, ayan. So, naglagay tayo ng APC. Ito yung water pump natin. Bali ito, papuntahin doon sa storage tank. Ayan. Kasi ito yung galing naman or galing na kay storage tank pababa. Diretso siya doon sa sa supply papasok doon sa mga bahay. Ayan. So yan. Dito tayo naglagay dito ng check valve kasi ito may built-in check valve yan. Ayan. Kaya hindi magbabackflow yung tubig galing dito. Ayan. Tapos ang co-control naman dito is yung flow, yung level switch. Kapag puno na yung storage tank, tsaka pa lang or nabawasan na yung storage tank, tsaka pa lang siya mabuhay. Then pag puno na, mamatay siya. Ito naman, protection lang to. Hindi siya magko-control dito. Although may settings dito na pag na-reach na niya yung 40 PSI, mag-i-stop si water pump. Kaya naglagay din pala ako sa taas ng ng float valve. Ayun. Ito, protection niya kay motor kung walang tubig na mahigop. Yun, mag-i-stop yung motor natin kasi para hindi masunog yung motor natin. Yun. Pakita ko dito sa taas. Pakita ko siya, sabi ko sa inyo na float valve. Ayan. Tayo dito. Ito. Ayan yung float valve natin. Ito, although magko-control sa kanya is yung yung float switch. Ito yun. Makita nyo, mataas yung floater niya kumpara doon sa doon sa ginagawa natin na protection kay pump. Mas mababa yung float niya. Ito kasi pagka nandito na nabuwasan ng tubig, aangat na siya or bababa na siya, maghahang na siya under yung water pump natin. Ang connection ng wire nun dito siya. Wait lang guys, saan lang natin to. Yun, dito siya sa A1 tsaka A2. Dati kasi sa B1 tsaka B2. Kaya pumping wiring, hindi doon sa sump wiring. Ayan, pumping wiring, hindi natin ko-connect yung papunta sa water pump. Yan, balik tayo dito. Okay. Float valve, ito backup ito kasi halimbawa nga nabanggit ko sa inyo, malakas yung tubig or yung flow ng tubig galing kay service provider. Ang tendency niyan, kahit patay yung motor, pwede yung umakyat yung tubig dito. Yan, kaya tayo naglagay doon sa baba, diba, ng check valve kasi nga in case na lumakas yung tubig, pwede umakyat dito, doon naman lumabas yung tubig. Ito naman, purpose nito, kahit mag-continuous yung flow ng tubig, siya yung magsha-shutdown kasi nga may time na pag malakas ang tubig, kahit patay ang motor, continuous yun yung flow ng tubig. Malaki yung posibilidad na mag-overflow tong storage tank natin. Kaya yan, inilagyan ko din ito for backup guys. Yun guys, pinilag ko muna doon sa baba yung water pump para ma-check namin full natin siya. Pero yun, hindi naman dito sa baba. Kaya natin medyo malakas siya kasi pagtetesting kami nila kung may yung mga pump, kaya tinatest ko na muna yung tubig. Tinilag ko na lang muna yung water pump pero hindi pa nakakonect yung float switch. Yan, tetest muna kami kasi nakalinya na rin yung float switch na. Pakita ko sa inyo kung paano siya bumana. Andito sa taas. Ayun, nagpisil na siya. Ngayon, malapit na siya lumutang. Pag ito umangat na, yun o, kita nyo, namatay. Pero syempre, bababa ko lang. Basta pag umangat na yan, mamatay na kusa yung motor.
Hindi na mag-fill yung storage tank. Pakita ko naman sa inyo sa baba yung sinigit natin ng APC. Ano natin? Yung APC. Yan. Yan, naka-off siya kasi nag-hang na yung ating float switch. Yan. Pag ano naman siya, kapag walang tubig, siya rin yung control dito sa water pump para wag umandar yung ating water pump. Ayan.